kayo. At talagang kailangan talagang, siyempre, 48 years, kailangan ng may mga baguhin, kailangan ng may i-rehabilitate. Saksi din po ako, pati yung ating Bureau of Fire, na ilang beses na rin po nagkakaroon ng mga problema sa electrical protection. Kung kaya, kailangan talaga i-safeguard din ang kapakanan ng kanilang mga hotel guests, lalo na yung mga taga-Pasay na nagpupunta po doon. Yun talaga ang reason na yun na kailangan nilang iayos at itama kung ano po yung mga hindi magagandang nangyayari sa loob ng hotel. Tanda na po daw ang kanilang building. Siyempre, kahit naman sino, pag sinabing matanda na, matagal na, alam natin yun na kailangan ayusin o humingin. Sa akin po mga minamahal at taga-Pasay na tapat po ang pinaglilingkuran. Uli po, maraming salamat sa inyong mga suporta, tulong, pag-unawa sa lahat ng ginagawa ng mga ating halal na lingkod, pati po ng mga katuwang po sa Pasay LGU, lalo na po ang inyong nanay, Emmy Calixto Rubiano. Kahit anong ganda pa ng plano namin na mga namumuno, pag hindi po kayo nakisa at nakipagtulungan, hindi po yan magiging successful. Kaya po sana tulong-tulong tayo, kapipisig pa, upang sama-sama nating maiangat ang buhay ng bawat pamilya sa Pasay. At kung ano po ang aking mapaglilingkod, from womb to tomb, nakabukas po ang aking tanggapan upang sumuporta sa abot ng aking makakayanan. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Emmy Calixto Rubiano. Nakikita nyo, nakakausap nyo, kasama nyo. Tapat kayo, pinaglilingkuran. God bless us all. Emmy Calixto Rubiano, nagmamahal sa inyo. Okay, so mga kaibigan, ating nakasama po syempre ang lagi namang bukas ng palad sa ating mga kababayan, ang ating ina ng lungsod, multi-awarded the First Lady Mayor, of course, Mayor Emmy Calixto Rubiano. Okay mga kaibigan, kasama natin of course ang ating napakasipag at syempre, pag pinag-usapan nung araw, no, matino mahusay, San Pedro kasi. Pero ngayon, controversial, kasi San Pedro. Anyway, ang masipag na ating maganda at napakasipag na congresswoman. Walang iba, the first congresswoman representative na babae po sa San Pedro City. Walang iba kundi Congresswoman Ann Matibag. There are a lot of events already, Tita Rose, but we kept quiet and we took control of it until itong nangyari talaga na pagsugod ng ating kapulisan sa aming village because of serving of warrant for Kapitan. Yun, because of a very minor case of usurpation of power. About 30 policemen. So, pati SWAT, a neighbor was describing na parang meron pa siyang talagang mobile truck na pang-police. So, when you just imagine, Tita, it's a minor case of usurpation of power, di ba? So, bailable naman yon. And our Kapitan Junin yun, he is a known kapitan with a lot of businesses in San Pedro. Top 10 taxpayer ng San Pedro, di ba, for all these years. So, I don't know kung bakit nila maiisipan na gumawa ng ganong kind of attack sa isang barangay kapitan. Bakit? Everyone would ask why. Dahil hindi ka kampe? Dahil merong alitan? Or mapahiya ka? Yes. Exactly. Yun yung intention, no?